Totoo kaya na ang pag-aasawa o pagpapakasal ng isang ano, mag-asawa, isang babae at lalaki ay mas maraming benepisyo ang lalaki kaysa sa babae? Di ba? Sabi nga nila, may napanood akong video, ang marriage daw o pagpapakasal ay isang scam. Bakit? Kasi daw, mas maraming makukuhang benepisyo ang lalaki sa pagpapakasal kaysa sa babae. Mas marami siyang isinasakripisyo, mas marami siyang gawain, kagaya ng pag nag-asawa na sila, siya yung naglilinis ng bahay, tagalaba, tagaluto, lahat ng gawain sa bahay, siya yung magmamanage. Pag may anak sila, siya din ang mag-iintindi, siya yung halos lahat ng gawain. Samantalang ang lalaki, pag walang masyadong ginagawa kundi pupunta sa trabaho, ayun, magtrabaho, uuwi, wala nang gawain sa bahay. Oo, mag-uuwi siya ng pera para sa pamilya, pero yun lang yung gagawin niya, mag-provide. Pero minsan din ang mga kababaihan may sariling pinagkakakitaan na rin. Kumbaga may trabaho na rin. So, hindi lang yung gawain sa bahay, hindi lang yung ambag nila sa bahay, kundi nakikishare din sila, may ambag din sila sa expenses sa loob ng bahay. Diba? Ang hirap, no, pagka nag-asawa ka, tapos minsan naabuso ka pa, minsan inaabuso ka rin ng asawa mo, yung minsan kausapin kayong walang respeto. Kumbaga, hindi dahil pinakasalan ka nila, hindi dahil mahal ka nila, walang ganun. Kasi daw, ang lalaki daw, wala sa nature nila ang magmahal. Alam lang nila, mahal yun, pero parang pagkagusto lang, ganun. Diba, napakahirap. Kayo guys, anong sa tingin niyo? Kasi sa nakikita ko sa paligid ko, minsan ang daming mag-asawa, iba yung trato nila sa mga asawa nila. Kumbaga, wala nang respeto. Kung pagkausapin sila, parang daig pa ng walang yung parang may makikita mo talaga yung walang respeto, walang pagmamahal. Nagpakasal lang sila kasi mas maraming benepisyo ang lalaki na makukuha kaysa babae. Mas maraming sacrifices ang babae pagka nagpakasal. Kaya sa panahon ngayon, pag nagpakasal ka, dapat yung siguradong alam mo na gusto mo na choice mo na lang siya. Pag nagpakasal ang babae, dapat yun yung choice niya, yun yung gusto niya talagang magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak. Pero yun ay napakalaking sakripisyo sa isang babae kasi mawawalan na siya ng freedom niya, yung mga gusto niyang gawin, wala na siyang, alam mo yun, yung wala ka ng parang kalayaan gumawa ng bagay na gusto mo, kung kailangan paalam mo muna sa kanya, iniisip mo muna yung intindihin yung pamilya mo, yung anak mo, yung mga kung ano-ano pang gawain bago yung pansarili mong kagustuhan. Diba? Sa panahon ngayon, yung modernong panahon ngayon, marami na ang pinipiling ayaw mag-asawa kasi na mga babae kasi mas alam nila na mas maraming benepisyo ang lalaki pag nagpakasal kaysa ang babae. Alam nyo ba, pag nagpakasal daw ang lalaki, mas happy siya. Pero pag nagpakasal ang babae, mas marami siyang problema, mas masaya at mas healthy daw siya kapag single. Nasa pag-aaral yun guys. May pag-aaral yun sa mga Ibig sabihin, mas maraming stress na sinasakripisyo yung babae kaysa sa lalaki. Sila ay nagpakasal. Katabi na siya sa higaan sa gabi, free, may tagaluto, may tagalaba, may tagalinis siya, may tagaintindi siya. Pag nagkasakit siya, may taga-alaga siya. Lahat na benepisyo niya. Pero pag ang babae nagkasakit pa, tingin mo aalagaan siya ng lalaki. Bibihira lang. 1 in a million. Tingin mo ba pag nagkasakit ka, pagluluto ka na? Pupunta yan sa mga kaibigan niya, kung sino-sino makipag-inuman,
or mambabae, kung ano-ano pa. Diba? Ano sa tingin nyo guys? Totoo. Comment lang guys. Comment lang kayo kung ano masasabi. Bye.